Okay, niatong nining higayon na atong ikauban si Sir Dionisio Liwagon Jr. atong OIC High Schools Division Superintendent sa Osami City Division. Aw nastanan sir, mayong adlaw sir. Sir, may adlaw, Sir Dong, og ang tanang mga naminaw ni atong Sibya no nasa radio og nagtanaw sab diha sa internet mayong buntag gikan sa Schools Division of Osami City. Sir, gikan atong pag-opening sa klase, kumusta ang atong schools, ang atong Osami City Division? Salamat sa pagpangumusta sir no. Last time naman tayo nahitabong interview no. Karon ni-commit na kita nga mohatag sa latest nga data. Sa last school year, previous school year, ang ato ang enrollment naagita sa 35,000 kapin, 320 kapin. Og atong na-notice nga bisan pa og natapos na ang enrollment period og karon nasirado na magit sa June din sa July na nanantas tong ato nga ani atong enrollment is 34,154. Tingali mga makapangutana ta nga asa di ay ang 1,000 nga mga estudyante no. Mo po na isama nga mga pangutana sa mga ginikanan og even sa mga magtutudlo sa school heads pero ngadto nahisgutan gyud nga dili day nato gyud ideal nga ikumpara ang kadaghanon sa usa ka school year ngadto sa sunod nga school year kay ang usa mga posibleng rason ana daghan ang graduate sa grade 12 no pero gamay ra nga grade kindergarten ang nagsulod so among gigamaan og kanagkuan mi among ngita mi sa mga rason ug among nakita nga ang mga nagsulod dai karon sa kindergarten gikan kana sa tuig 2020 so kung atong madumduman mo na panahon sa COVID. So ana nga mga panahon wala kayo gapanganak no. Ako ganing on a personal note akong anak na March. So human anak COVID time na. So gikan ano nga panahon na limit gid ang nanganak kay madlok ato hospital inana. So atong ipadayag sa katawhan nga naminaw karon og sa asa maabot ni atong Sibya nga walay kabataan nga nabiyaan diri sa Dakbayan sa Osamis bisan pa nga 35,000 ang previous enrollment og karon 34,000 plus. Pero kuan maguna siya generation. So karong tuiga mura gamay din basig sunod tuiga ni amo pong gi-observe nga posible among gi-anticipate nga mo gamay kay wala gi sa COVID years wala man kay galimit pa ng mga tao wala kay gipanganak ana no. So far kani nga enrollment 34,000 nga na capture na to karon na scattered man ni sa different schools no. O sunod nga concern nga mo sulod ni ana kanang sakto ba atong number of teachers no. So far naman tayo umaabot nga mga i-hire nga mga teachers og ato nang gi-prorate no gi-distribute na sa mga tulunghaan and gipaabot na to nga makadungag sila sa ato ang teaching force karon so far wala man tayo mga issues pa on kaning mga assignment of teachers nagpaabot na kita sa saktong panahon mugawasay na ang ato ang mga orders kay naghulat po ta sa mga final instruction from DBM og even po sa DepEd. So, wag kita pagkulang sa tumong pagtutudlo karon. So far sir, wala kitay pagkulang nga kanang na short tungod kay nag-increase ang enrollment. In fact, kung atong tanawon base sa datos nga atong gipresentar kaganina sa unahan nga ubos naman gani ta karon og 1,000. So, expectedly na ay mga tulunghaan nga matawag na to nga ma-underload ang teachers pero naman tay mga mekanismo nga in place nga dili ma-underload ang teachers kay kung panlitan teacher ka, advisor pug ka, equivalent man na to one load. Kung advisor pug ka sa mga kining mga organizations na ka sa journalism, sa sports, sa sciences, sa mathematics, sa maths, sa kan academy ug uban pa so dili gid yun nga ma-underload ang usa ka teachers kay imagine 1,000 kapin ang mga bata nawala karon so namata sakto man gid ato ang ratio karon no kung isa ka magtutudlo sa elementary ang ratio karon sa elementary level, one teacher is to 24-25 learners. So, ideal paghapon. Sa high school pod, one teacher is to 36 learners. So, muna itong ratio. Kanang mo abutay na itong mga magtutudlo, makakontribute na sila sa ato ang mga teachers na katong nag-leave or katong nag-retire na ang uban. So, hopefully, so far, settled that nga mga issues wala na dili siya actually pressing issue no ma-address na nato sa classrooms usab naay mga tulunghaan nga nanginahanglan og daghang classrooms pero so far sa pag-compute man gud ron kay kani nga section 36 sa pika section 36 sa pika section 40 sunod paghapon sa ideal class size pero tanaw nato karon kay mugawas ni nga mga detalye sa umaabot
mga number of teachers, na tendency nga panalitan 36-40. So i-add na tanan, posible pa na nga mo action gani og create og ika-4th section pangwaan tong uban nga mga sections. Inana siya sir. Kumusta ang katong mga integrated school ato sa ibabaw nga bahin sir? Talking of integrated schools, malipayon kay kita nga strong ug active gid atong mga integrated schools, and ang atong mga integrated schools gidala na siya, gi-manage na siya, gidumala na sa mga uptick nga mga school heads, no, kay mao lagi nag-integrated naman, so nanay high school, no. At while atong gi-acknowledge ang competence atong mga school heads nga nasa elementary, pero kung panalitan ang usa ka tulunghaan na convert into integrated school, magpadala man kita mga teachers dito daghan din. Kasagaran ganito sa mga integrated schools, naapoy assistant principal or assistant school head nga tutok ra siya sa high school. Kay aron nagi pagtutok dito. Ang mga integrated school so far, wala tayo mo nadawat nga mga issues or mga problema bahin sa pagpadagan, kay smooth gyud ang atong mga tulunghaan. In fact, ang mga nakita nato nga ang mga barangay officials, ang mga barangay people, naningkamot gyud sila mismo nga mabuhi ang ilang tagsa-tagsa katulunghaan. Ang ilang mga estudyante diha nga grade 6, sa ato nakita base sa mga datos nga nasubmit dinhi sa opisina, na captured ginatanan. So panalitan sa kaeskwelahan nga integrated school, ang graduate niya sa grade 6 captured po na diretso sa grade 7 diha na ra gihapon, meaning kung naman kani isa duha tulo nga ning hawa ning gawas kay niya adto sa dagkong tulunghaan, pero ang ato gyud integrated school naigo gid niya, natumbok gid niya ang tumong niini nga nagi edukasyon nga pang sekundorya diha sa mga barangay, nga dili na magastuan ang ginikanan nga magpadala paingon sa sentro ug uban pa. So, salamat ta ana nga nasugdan na natay gipaabot karon nga mugawasay nga dokumento para diha sa kining Tipan Elementary School nga nahisgutan na nato sa ning labay nga interview. Kung mahimo na ng integrated school, sakto na gid ngalan, Tipan Integrated School. Sitio na siya sa Barangay Stimson Obordo dito sa Montol, no. Pero karon naman gyud klase sa Tipan Integrated School, Tipan Elementary School, ga klase na diha ang grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. O dinasgutan na po nato itong previous interview nga kita ang nahimong kabahin sa unang pag-completion dito sa grade 10. So kanang grade 10 karon batch 2 na sila kay nakapag-graduar naman ta ato ni Agi. So ang Diego Toas Tumban Elementary School sa Barangay Litapan, nagkumpleto na po na siya sa 7, 8, 9, 10. So gahulat po ta sa papel nga magawas ni ana gikan sa DepEd Regional Office. So mahimo na siyang integrated. Ang nakanindot magod ni ini kay kung ang eskwelahan ma-convert sa integrated, na gina mabudgetan na sa National Office, sa DepEd Central Office, matagana nag mga additional teaching items para niini nga mga tulunghaan. Okay. Salamat kay na sir. Diri ko sa kuan sir. Pag-uhay lang doon na hitabo nga shooting incident sa Tacloban sir, dayon kita diri sa division sa Osamis, doon na tayo mga bagong policing nga gipatuman. Sir, daghang salamat sa mong pangutana, no. Ang nahitabo dito sa Tacloban City sa Region 8, no, sa Visayas, dili na siya bulag sa posibleng mahitabo sa ato mga tulunghaan. So base gani sa ato ang latest nga mga pagkuha sa mga detalye, ang ato mga principals, ang atong mga school heads, atong mga district supervisors, update ang ilang action tungod kay kita usab sa division office gatamod man puta sa instruction gikan sa DepEd Regional Office o DepEd Central Office. Ang atong mga palisiya nga gi-implementar karon kini yung gitawag nato nga pag-strengthen sa security measures sa atong mga tulunghaan. So namang gitaan nga palisiya nga no contact policy, so di ta pwede maghikam-hikam sa mga bata, sa mga manunod sa tulunghaan, pero ato gyung gipa-intensify ang pag-check sa mga bags, no? I-check ang mga bags sa sulod. Ang mga bata mismo ang maabri silang bag, mopakita. Sama sa atong ginabuhat kung mosulod ta og mall, tanaw tag basketball, tanaw ta og mga events, nga mosulod tag mga gym og mga sports complex ana. So ginatan-aw nga isiguro gyud nga wala. Sa akong nadawat nga mga reports so far nindot bisag dako ta nga syudad sa Osamis, no, pero wala gyud naabot diri sa atong opisina nga na-report nga ang mga bata nangana sa mga tulunghaan nga nay mga gidag, mga kutsilyo ana, wala na siya. Pero makita na to sa social media sa ubang lugar na nga apil ang mga gunting, ang mga cutters, gipanguha gina siya, gipang secure kay
kana laging ning santop ron sa mga pangunahuna sa mga kabataan nga kung minor di ay wala di accountability, pero malipayon kita nga strengthen ato ang efforts diri sa Ozamis nga ang mga bata ato ging giyahan kay ang usa sa mga palisiyang gidagdag nato karon kay strong partnership ni sa PNP, no. Mapasalamaton kita, no. Allow me to mention Police Major Agustin Arazo, atong OIC Chief of Police dinhi sa City of Ozamis, kay nianhigi siya diretso sa atong opisina o nag-coordination meeting ta, then nagisgot siya kung unsa pa may mga kinahanglang mga tabang, pero yan ang ipasalig ang dakong tabang sa PNP paingon sa DepEd. Ug ato usab nga kuan sir, no, nadawat po nato ang sulat nga pahibalo diri sa Division Office nga ato ang Second Provincial Force Mobile Company or Second PMFC nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel John Rich Hilot. Nagpadala silang sulat dinhi nga unsay ilang mas matabang pa, pero bisan pa tuod ni ana nga sulat pa naabot, pero nasabtan na nato o nakita na nato nga ang visibility sa mga pulis sa atong mga tulunghaan sa atong mga lugar, o nakita na ginato nga strong gid ang partnership. Pero balik ta sa unahan sir, at gusto na ko nga ipadayag samtang naminaw ang tanan, dako gid kay ato ang pagpasalamat, no, o ato ang pagsaludar sa ato ang pinanggaon nga City Mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes, kay siya manggod ang atong chairman sa local school board, no. Para sa kasayuran sa tanan, ang mayor sa usa ka lugar mo kanay head sa local school board. Sa dihang nahitabo dito sa Tacloban, nanawag gid diretso kanato, gitawagan kita pinaagi sa atong cellphone ni Attorney Sam Norman Go Fuentes, ang atong City Mayor, Halangdong City Mayor. Og nanghisgot siya kung unsa atong mga measures buhaton ug uban pa to secure our learners, kay kini ato ang pinangga nga dakbayan sa Ozamis, no. Dako man ni nga syudad. O kung dako ang syudad, dako pud ang posibilidad nga nagkalain-lain pud ang dynamics sa mga bata. Pero pasalamaton kita nga abdik o ganon gid ang pag-follow up sa atong mayor, and of course nigsunod po dahil ang ato ang duha ka mga leader sa PNP, sa City PNP, si Police Major Arazo o si Police Lieutenant Colonel Hilot sa PMFC, nga magtabang sila, magandam. O makita usab nga gani nato sa social media nga naay mga pagsuroy, pagmonitor, pag-follow up sa mga kapitan, no. Si Mayor nahisgot siya nga makigstorya sa mga kapitan sa ABC. So tabang gid ang mga kapitan, ang mga BIPAT, ang mga community people. O kita usab sa DepEd naman tay mga hired nga mga watchmen, napo tay hired nga mga security guards, o usa day pud sa ika-third na nga polisiya nga akong istorya usab sir, nga ato pong gi-encourage ang mga tulunghaan nga mupalit og mga kanabitang handheld nga metal detectors. O nakig-meeting kita online sa atong mga school heads, naghisgot sila nga naa na daw kuno sila, ang uban ang uban na mupalitay pa, ang uban wa may limited man ang budget. Na surprise pod kita nga naa daw kuno yung mga parents nga muhatag automatic, mo support sila nga sa walay unsang rason o sa walay mo mga exchange, out of their generosity and kindness mutabang sila. Pero ato gyapon gipangandoy nga basin ngadto sa unahan makakita ta og funding nga ang 58 ka mga tulunghaan atong matagaan og tagsa ka handheld nga metal detectors, kay aron ma-check gyud, pero dili lagi ta mo rely on the detector itself, kay og ang mga naghisgot mo ang mga security personnel nato nga kana di ko ng mga metals, kung iputos og cellophane, paglabyan-labyan pa man nag metal detector, di ka po na mabasa. So, appeal gid ang physical nga pag-check mo na itong ginabuhat. So, salamat kayo sa suporta sa kinabag-ang duot sa katawan sa Ozamis, ang mga ginikanan sa pagsabot sa atong mga barangay officials nga wala tay laing tumong niini kundi pagsiguro gyud sa sa security, no, og safety sa atong mga bata. So, manang dili ta maglangan-langan sa pag-adto sa eskwelahan, kay tagsa-tagsahon magid og check, no, atong gina-open ang mga bata. So dili ta na wala ta na mga hikam-hikam, dapat ang mga bata maabri mo pakita. Kay ato man po nang pasabto ng mga bata, dili diha nga aspeto ato nagibuhat sa aspeto pod sa pagtudlo. So ang mga maestra ilagi nang istorya nga kung may problema ipadayag ninyo, natay mga guidance counselors, natay guidance advocates, natay mga advisors.
nga ipadayag yun din. Ato pong gisiguro kay, di ba, ang before to naghitabo sa Tacloban, ang unang issue ato kay bullying man, di ba? So, ato sab gipanghingusgan nga ang atong mga kabataan gyud mo padayag sa ilang mga magtutudlo. Ug ang mga magtutudlo o mga principals isiguro gyud nga malimitahan or even mawala na gyud ang bullying kay kung ang bata man gyud na sipok na iyang unahuna, kay gibati niya nga gidaog-daog siya uban pa nanulod ng mga dili maayong mga pangunahuna. So ato gisiguro nga diri sa Ozamis wala yung may bata nga mabully. Kay dili man epektibo atong pagtudlo kung ang mga bata dili sila maka-feel safe and secured sulod sa atong mga tulungan. So, ato i-encourage sir nga kanang naka-experience of bullying, ilan isumbong ito sa maestra? Yes, tinuod gina sir do nga sumbong ang mga bata nga naka-experience of bullying, ilang na ipadangat sila mga maestra. Kay in fact na gani pud tay mga guidance counselors or guidance advocates. Kita pwede man nato ni pahibalo sa tanan nga sa kinatibuk ang DepEd diri sa atong nasod, ang Ozamis City Division na ani siya partnership, the only DepEd division nga partner aning gitawag nga J-PIGO Philippines usa ka NGO diri sa Ozamis natay pulo ka mga tulunghaan nga adunay gitawag nga special teen center. So kanang usa ka teen center classroom na siya nga pwede mo sulod ang mga bata dito, natay guidance counselor, guidance associate nga mo process nila kung unsa ilang nasinati. Kanang teen center pwede po punduhan sa mga estudyante kung bakante sila, then magtuon, na mga reading materials, then kananapoy sports equipment nga pwede nila hulamon kay na may mga bata nga mahilig sa reading, nga mga bata hilig sa sports. So mga ginikanan atong suportahan atong mga kabataan ha, then kung panalit na tayo madungog nga mga issues sa bullying, dili ta mo diretso adto sa tulunghaan sa classroom, kundi ipadangat nato sa sakto nga channel sa principal or sa guidance office kay ang bata pod mismo nga bisan pa og gidudahan siya or nay allegation against sa iya nga bully siya, nakabuhat siya og bullying, napo na siya mga katungod. Dili po siya pwede adtuon diretso sa eskwelahan o sa classroom kay imong giaway akong anak sa inana. So hinon wala man tay nadungog nga mga issue sinana dinhi sa atong pinalanggang dakbayan sa Ozamis. Sir, ako balikan gamay itong bali inspection sa mga bata. Ang mga inspection alin doon natin mga security guard. Ang mga tulungaan sir, daw naay mga security personnel, ang mga dagong eskwelahan na sila nag-hire na sila og security guards yun kay charge sa ilang budget. Ang uban nga mga eskwelahan na ay mga halos tanang eskwelahan na ay mga watchman diha nga gabantay nga kuha na siya. Mapasalamaton kita kay funded na sila, paid na sila sa ilang mga PTA. Or napuyo ba nga ubang tulungan sir nga nakita na to nga nay parents nga nag-volunteer nga mutabang kay ang pag-check ba kay alas 7 ra man tamang alas 7:30 then alas 7:30 klase naman na. So nay ubang mga ginikanan ng tabang pero sama-sama gingon ka ganina ato sa pasalamatan ang mga BIPAT kay Hintabang po sila. Hintabang ang BIPAT ning commit ang asosasyon liga ng mga barangay no then og ang mga barangay captains ato mga punong barangay hintabang usab mao man putoy usa sa mga rason nga nung ning tawag diretso nato si Mayor Sam kay at least ang pag-connect paingon sa mga liga ng barangay members, mga punong barangay sa ato ang 51 ka mga barangay diri sa dakbayan sa Ozamis. Okay. So wala na ang presensya sa atong PNP. Ang PNP na po siya sir kay di raman po kini sa tantong daghan nagkuha lang sila kanang nag-random, nag-visit na by area nga pag-visit. Pero pasalamatan ta nila kay naagi sila permanente. Makita gina nato nga nag-monitor sila, nag-roving, so nag-conduct sila og mga kanang inspection og nakadungag kini sa pagsiguro nga secured og safety ang atong mga classrooms or atong mga schools. Salamat kay na sir, kada lang siguro og imo na lang mensahe kay padangat kadto sa atong mga katawhan diri sa Ozamis. Daghang king salamat sa suporta nga gihatag sa ato ang mga partner sa media, special mention diha sa atong partner sa DXDD no. Ang ato ang radio nga station nga gipadagan sa atong Archdiocese of Ozamis. So kami sa DepEd Ozamis mapasalamaton kami og naghatag usab sa among dakong suporta og nag-congratulate usab sa atong Archdiocese of Ozamis nga headed by Archbishop Martin S. Humuadidi sa kining talagsaon nga okasyon nga mag-host kita sa plenary assembly sa mga bishops sa Tibok Nasod. O of course ang ato ang 75th nga
anniversary isip lokal nga church diri sa atong lugar, no. Og sa makausap pa dawata mong pagpasalamat sa tanang nagtan-aw niini nga mga viewers og naminaw usab niini ato ang programa sa radio. Daghan og daghang salamat. Magpasalig kami nga ang inyong Department of Education kanunay andam mo serbisyo para maandam nato ang atong mga kabataan sa ato ang pinalanggang dakbayan sa Osamis. Daghang salamat og kini inyo ang ubos nga alagad ang magbalantay sa DepEd Osamis, si Mr. Dionisio Liwagon Jr. Daghang salamat. Salamat kayo sir, si Sir Dionisio Liwagon na atong OIC Schools Division Superintendent sa Osamis City Division. Sir, akong usbon daghang kayong salamat sa imong paghatag higayon. So gikan na lang rin sa akong nahimutangan alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa Simbahan Double 45 Dudong Bargamento, muduyog si ika 75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag sa Dakbayan.